Sa tanang buhay ko ngayon lang ata ako nakakain ng ganito kasarap na putong balanghoy o putong kamuting kahoy. Kaya naman ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito niluto. Iba kasi talaga kapag tayo ang nagluluto kasi sakto sa mga sangkap at palaman kaya ang sarap. Dito ay gagamit lang tayo ng 1 kilong kamuting kahoy pero marami-rami itong nakuha namin kasi magsusuman pa kami nito. At habang nagbabalat nga ay naliligo na rin ako kasi grabing init dun sa bukid habang nangunguha nito. Pagkatapos nga nating mabalatan, syempre huhugasan tapos gagadgarin. At habang ginagadgad nga nila ni Papa ang kamuting kahoy ay piniprepare ko naman itong lutuan. Dito pala ay gagamit lang tayo ng bao o bagol. At ito na nga yung ginadgad na kamuting kahoy no, pinigaan na rin nila ito gamit ang tela. Ngayon ay lalagyan na natin ang mga bao. Kalahati lang muna yung ilagay natin. Tansya-tansya lang ito kasi pangkain lang naman. Kung gusto nyo pang benta, sukatin nyo na lang. Masyadong malalaki itong mga bagol namin. Kulang na kulang ang 1 kilong kamuting kahoy dito. Kaya naman hindi natin ito pupunuin. Siguro mga kalahati lang ang puto natin dito. Tapos ito naman yung palaman natin. Murang buko ito. Kinayod ko lang. Tapos niluto ko ito kasama ang muscovado sugar. Hindi na pala ako nag-add ng tubig sa pagluluto. Yung katas mismo nung buko ang nagluto na lang sa kanila. Ilalagay lang natin ito sa gitna ng ating mga puto. Tansyahan lang din yung dami sa bawat isa basta maubos ko lang yung palaman sa paglagay. Pagkatapos kung ang mailagay lahat ng palaman ay kukoveran ko naman ito ulit ng kamuting kahoy. At para maiba naman yung isang puto ay hinalo ko mismo yung palaman sa kamuting kahoy. Nagpakulo na rin pala ako ng tubig sa steamer at isasalang na nga natin itong ating mga puto at lulutuin natin to sa loob ng 5 minutes. Mabilis lang itong maluto dahil maliliit na puto lang ito. Ang cooking time kasi ay nakadepende sa laki ng puto. After 3 minutes, ganyan na nga yung itsura niya tapos inaano ko ng spatula yung mga gilid para bumilog yung ating puto. Mabilis lang din talaga maluto yung puto kapag kapigang-piga yung kamuting kahoy. Pagkatapos ko nga itong bilog-bilugin ay binaliktad ko ang mga ito para bumilog talaga. Pagkatapos ay niluto ko ulit ng 2 minutes. Tapos ng 2 minutes ay naluto na nga ng tuluyan itong ating putong balanghoy. Pinalamig lang namin ng konti kasi ang init tapos in-unmold na namin. Tingnan nyo, ganyan lang kaliit yung puto natin. Kalahati lang siya dun sa bagol at ang dali lang niyang i-unmold Unlike dun sa mga nauna nating niluto na putong balanghoy, ang lalaki ng bilog parang buwan. Pero medyo malalaki pa rin naman ito kasi biruin mo sa 1 kilo, 5 piraso lang yung nagawa namin. And this is the moment of truth. At isa lang ang masasabi ko mga bi, talagang ang sarap ng pagkakaluto nito. Itong recipe na ito, yung ganitong pagkakaluto, itry nyo mga bi, talagang ang sarap. Para ngayon nga lang ako nakakain ng putong balanghoy na ganito kasarap Kasi kadalasan yung ginagawa kasi namin is walang lasa, binabao namin sa dagat, ganun. So, hindi ganun kasarap, no? Tapos yung mga binibili ko naman ay hindi rin ganun kasarap. May mga palaman, paiba-iba, minsan matigas, yung ganun. Pero ito, grabe, ang sarap talaga nito as in. Kaya kung gusto mo talaga kumain ng masarap na kamuting kahoy, I recommend this recipe talaga, yung ganitong pagkaluto. Grabe talaga as in. Ngayon lang ako nakakain ng ganito kasarap talaga. Promise. Tingnan nyo, dumapo ang lamok. Ganun siya kasarap.